Mapagpalang hapon po sa ating lahat sa munisipyo ng GMA. Kami po ay galing sa Prosper Community Church. Diyan lang din po kami sa may malapit sa Perpetual Health. Doon po ang aming iglesia. Yan pong bahay-sambahan sa kami tipon-tipon tuwing araw na linggo para magpurit, magsamba sa ating Panginoon. Ngayon po, nandito po kami para magbigay ng saglit na oras para makapagpahayag po ng kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, yung po ba ebanghelyo, yung mga mabuting balita, maaaring yung mga salitang yun, yung mga katagang yun ay ilan sa mga bagay na marahil narinig na natin matagal na, pero siguro sa mga sandaling ito nananatili siya isang salita na walang masyadong kahulugan pa sa atin. Wala pa masyadong bigat yung mga salitang yon. Ako po, gusto lang po pakilala saglit. Pangalan ko ay Stephen James. Ako ay kabahagi, miyembro po ng iglesia ngayon, Prosper Community Church. And gusto rin po namin pagbigay alam, first and foremost, hindi po kami naparito para nawa, hindi kami magkaroon ng impression sa mga tagapakinig natin na kami ay nakahihigit sa inyo. Mamaya maunawaan natin na lahat tayo ay nasa parehong posisyon na mga kapwa ko kayo makasalanan, na sa mata ng Panginoon tayong lahat ay pantay-pantay, na kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi ako makakatayo sa harapan ninyo para may bahagi yung mensahe na kailangan natin marinig at kailangan natin mapaalalahanan. Ang ebanghelyo ng Diyos sa mabuting balita na magbibigay sa atin ng pag-asa mula siguro sa mga oras na ito. And hindi ko rin po ipepresent ang sarili ko as someone na siguro nauunawaan ko yung kalagayan nyo. I don't think na pwede ko ilagay ang aking sarili sa ganong klaseng katatayuan. Naalala ko, ang lolo ko po na namayapa na sometime mga 2007 or 2008 po yun. Siya rin po ay nabilanggo sa bilibid. Pero sa kanya pong pagkakabilanggo, doon po siya sa piitan, nakakilala sa Panginoon. Siya po ay naging pastor doon sa loob ng kulungan, and sometime around 1991, paulit-ulit niyang pinapatotoo sa amin yun na siya ay nakalaya sa pagkakakulong. Sa kabulyan na lang po ng Panginoon at sa kanyang kalooban, at mula noon siya naglingkod sa Panginoon. Now, ngayong hapon, gusto kong ibahagi sa inyo isang mensahe, isang salita na naniniwala ko sa perspektibo ng mga nakaranas ng pagkakabilanggo ay napakabigat nitong isang salita na ito, kalayaan. Kaya ang ating pong teksto ay magmumula sa Aklat ng Juan. Babasahin po natin sa wikang Tagalog, Aklat ng Juan, Kapitulo 8, Chapter 8, verses 31 hanggang 36, 31 hanggang 36. Medyo ako po ay challenge sa pananagalog, pero gagawin ko po ang aking makakaya para maipahayag ang salita ng Diyos sa ikauunawa ng mga tagapakinig. And again, gusto ko po mag-focus tayo sa nag-iisang salita na yon at sa mensahe ng Panginoon patungkol sa kalayaan. Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Juan, Kapitulo 8, 31 hanggang 36. Kung nandyan na po kayo, pwede niyo pong pakisundan sa inyong pong paningin. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, John chapter 8, 31 hanggang 36. 1, Kapitulo 8, 31 hanggang 36. Ito ang salita ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila sa Kanya, yung mga Hudyo na nananampalataya o sumasampalataya kay Kristo. Sumagot sila sa Kanya, kami mula sa binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ng sino man. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin ay walang palagyang lugar sa sambahayan.
Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kayo'y palalayain ng anak. Kayo'y may itunin na malaya. Malalayan po tayo. Panginoon, pinapasalat namin kayo sa inyong kabutihan sa kabuhay. Tunay nga po ang inyong awat habag ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay. Panibagong araw, ang po'y gising at araw sa mga buhay na hindi po pinagalaw sa amin. At dinadalangin din po namin ang kaparehong kabutihan ninyo, biyahin ninyo sa amin sa mga oras na ito. At nawa ang inyong biyaya ang manaibig. Buksan niyo po nawa ang mga puso't isipan sa pakikinig na inyong salita. At nawa, ito ay magbunga sa inyong ikaluluwalhati at higit sa lahat sa ikaliligtas na inyong mga tao. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng inyong ebanghelyo na may kapangyarihan magligtas sa kanya na mananampalataya sa inyo. Kaya itong mga bagay na ito ay sinasabit namin sa inyo. Pinagkakatiwala namin ang bunga ng pangangaral na inyong salita sa akin ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa kapanahunan, unang panahon pa, panahon ni Jesus, or even before pa, o bago pa man ang kapanahunan ni Jesus, ang konsepto ng pagiging alipin, pagiging malaya ay nandun na po siya sa pasimula. At kailangan natin mauna noong unang panahon, bago pa yung panahon ni Kristo, ang mga slave, mga alipin noong unang panahon ay mga casualty, mga galing sila sa mga gera kapag ang kanilang bayan ay sinugod at sila ay namatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila may walang ama, walang ina, sila ay matik, para nagiging alipin sila. At yung pagiging alipin, yung pagkakaalipin nila, para na yung naging trabaho nila, job security yun para sa kanila. Pero ito isang bagay na kailangan natin maunawa noong unang panahon. Kapag ikaw ay isang alipin at ikaw ay nandun sa pamilihan ng mga alipin, kapag ikaw ay hindi nabili at hindi naging alipin ng isang tahanan, kapag ikaw ay hindi nabili, papatayin ka. Dahil walang pakinabang ang alipin na ito. Kaya ang isang alipin ng unang panahon, ang kanyang security ay yung may bumili sa kanya at manahan siya sa isang household, sa isang tahanan na pwedeng pagmamayari sa kanya. Kaya ang pagkakaalipin sa konteksto ng salita ng Diyos ay hindi siya necessarily masama. Hindi ibig sabihin alipin ka. Dahil ang salita ngayon ay sa isang banda ay na-hijack na ng mga liberal na masamang pagiging alipin. Noong unang panahon, magandang maging alipin dahil ililigtas nun yung buhay mo sa tiyak na kapahamakan. Again, kung hindi ka mabili, wala kang pakinabang, papatayin ka na lang. Sa kaparehong konteksto, nandun natin titingnan yung sinasabi ni Kristo habang siya nagkakaroon ng konfrontasyon sa mga Hudyo na nananampalataya sa kanya. At ito ang akusasyon, at isang akusasyon na mayroong sinasabi ni Kristo na kayo mga alipin. Kaya inumpisa natin ang teksto, sinabi ni Kristo sa may verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Yung alagad doon ay somewhat na synonymous din siya doon sa salitang alipin na makikita natin sa mga susunod na talata. At inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Isipin ninyo sa konteksto ng mga taong nakapakinig nun at sinabi mga tubong bughaw kami. Basically, ganyan sinasabi na galing kami sa lahi ni Abraham. Anong sinasabi mo, Kristo, na kami mga alipin? Hindi kailanman hindi namin nakilala ang pagkakaalipin. Pero sa mga Hudyo na ito na sumasampalataya kay Kristo, ignorante sila sa kanilang kasaysayan. Bakit? Dahil sa lumang tipan, maaaring ito'y isa sa mga common na kwento na narinig natin, yung patungkol kay Moses at ang kanyang konfrontasyon sa Paraon, ng hari ng Ehipto, at kung paanong iniligtas ng Panginoon ng kanyang mga tao
sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Mukhang nakalimutan ng mga Hudyong ito ang kanilang kasaysayan. Kaya nandun sila sa estado ng denial, pagtanggi. No, Jesus, hindi kami alipin. Tapos marinig ang akusasyon na yon na may base ang Panginoon. Hindi siya magbibitaw ng isang akusasyon na walang basehan, na hindi totoo. Kaya ang kanilang objection, ang kanilang sagot kay Kristo, kami mula sa bini ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ng sino man. Bakit mo sinasabing kayo yung naging malaya? Hindi nga kami alipin eh. Ano bang kalayaan yung sinasabi mo? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. At dito pumapasok yung sinasabi natin kanina, ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon pagpakailanman. Ang isang alipin ay nasa pamamahay ng isang Hudyong pamamahay, isang Jewish household sa loob ng 6 o 7 taon yata, most likely 7 taon. At pagkatapos ng 7 taon, sila'y malaya na sa kanilang kontrata, kung pwede natin tawagin na gano'n yan, para mas maunawaan natin ng madali-dali, no? 7 taon na kanyang kontrata, malaya na siya sa kanyang pagkakaalipin. Pero sa pagkatapos ng kanyang kontrata, dahil sa kabutihan ng kanyang amo, siya ngayon ay merong desisyon na kailangang gawin. Sa katapusan ng kanyang kontrata, siya ba'y mananatili sa pamamahay ng kanyang amo o siya'y aalis? Sinabi dito, ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Hindi siya permanent resident doon. Yung anak, yung membro ng household, siya'y mananatili sa tahanan ngayon. Kaya kung kayo palayain ng anak, kayo magiging tunay na malaya. Sa kaparehong konteksto, titingnan natin yun. Marami na ako napanood sa telebisyon at maaaring hindi ko alam. Sa kalagitnaan natin, merong naririto na nakaranas na maakusahan lang. At ang ating appeal ay hindi ako gumawa niyan. Hindi ako guilty dyan. Sa kaparehong senaryo na nangyayari dito, ang apilan ng mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo ay hindi kami alipin. Hindi kami guilty sa iyong akusasyon na kami alipin. Granting, ipagpalagay na lang natin na sa isang unity ng mga bilanggo, may mga nasa kalagitnaan na wala talagang kasalanan. Pagpalagay natin ganoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng hatol at magbibigay ng akusasyon, tayo kaya ay makakaapila at makakatanggi. Ang akusasyon ng Panginoon sa mga nanampalatayang Hudyo sa Kanya ay kayo ay mga alipin, kailangan nyo mapalaya. At sa kapanahon natin ngayon, merong akusasyon na ibinababa ang Panginoon hindi lang sa inyo, sa ating lahat. At tama po kayo nanig, kasama ako doon. Kaya sa umpisa pa lang, gusto ko nang i-establish, gusto ko nang igawing maliwanag na hindi kami naparito para mataas at ipakita namin ang sarili sa inyo na kahigit sa lahat. Kaya, kabutihan ng Panginoon ang nagdala sa amin dito. Parehong biyaya na yung gusto namin maipahayag sa inyo. Pero ano ba yung akusasyon na inilalatag sa atin ng Panginoon? Kapag sinabi ng Panginoon na tayong lahat ay nagkasala, kayo ba'y aapila sa pagiging inosente, sa kawalan ng kasalanan? Sinabi natin kanina na naglatag ang Panginoon ng akusasyon na ikaw ay alipin ang mapalaya. Sa parehong konteksto, sinasabi ng salita ng Diyos, mga salita ng sa Diyos mismo nagmula, tayong lahat ay makasalanan. Ano ang ating sagot?
Hindi, mabuti ako tao. Pero, ang basihan ng paghatol ng Panginoon ay naaayon sa tatlong mga testigo. Ang testigo na yun, magpapatuo at testigo laban sa atin. At kasama ko doon sa binibigyan ng ganong klaseng akusasyon. At siyasatin natin ng ating mga sarili na po. Tayo ba ay magre-react, mag-aapila din ba tayo sa Panginoon sa ating kabutihan, sa ating katuwiran? So munang umpisahan na ang paghatol ng Panginoon ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. Meron tayong provision sa batas. Hindi ko po alam kung pamilyar tayo dito, pero ito ay galing sa Article 3, Sections 1 and 2 ng Philippine Constitution. Pagpaumanin nyo na po, nakuha ko po ay sa Wikipedia, pero subukan po natin siya paliwanag, no? Ng Article 3, Sections 1 and 2, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Sabi na Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature for any purpose shall be inviolable, and no search warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses made, and particularly describing the place to be searched and certain things to be seized. Mahabang babasa, pero sa madaling sabi, kung susumahin natin ang mensahe ng provisional na batas na ito, ito tinatawag na due process. So ang Panginoon sa kanyang pagbigay ng akusasyon laban sa atin, dumaan sa masisiyasat ang akusasyon na ito, meron siyang mga ebidensya na tetestigo laban sa atin. Ano yung mga bagay na yun? Now, kailangan natin siyasatin ating mga sarili. Itong akusasyon ng Panginoon, tayong lahat ay mga alipin ng kasalanan. Tayong lahat ay mga makasalanan. At gusto natin na sa chapter na sinabi ni Cristo na ang gumagawa ng kasalanan, verse 4, sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sino pa sa atin dito ang hindi nagkasala? Maaaring pabain natin ang definisyon ng kasalanan na yun sa pamamagitan ng pagsasabi, wala naman taong perfecto. At hindi nga ba't yun ang ating problema? Dahil ang definisyon ng Panginoon na pagiging matuwid, pagiging mabuti, ay perpektong kabutihan, perpektong pagsunod. So ano yung mga tetestigo laban sa atin? Ang isa sa mga testigo, ang kautusan ng Diyos. Alam natin ang 10 utos, pero hindi na po natin kailangan pagdaan yung buong 10. May ilan lang po tayong mga bahagi ng kautusan na yon na kailangan marinig at siyasatin natin ating mga sarili. Sinabi ang kautusan ng Diyos, huwag kang papatay. Hindi ko alam kung sino sa atin nagawa na ng bagay na yon. Hindi ako nandito para i-condemn kayo, pero nandito tayo para siyasatin ating mga sarili. Sino ba ang nakagawa na ng krimen na ito? At kung ikaw ay magawa mo itong krimen na ito, ayon sa batas ng Diyos, ikaw ay nagkasala laban sa kautusan ng Diyos. So, isa pa lamang yun sa 10. Pagpalagay natin, ikaw ay hindi pa nagagawa itong krimen na ito. Siguro sa ating sarili, and that includes me, pwede ko sabihin, thank you Lord, hindi ko pa nagagawa yan. Napakabuti ko naman. Wala pa naalala may sinaktan na akong tao physical.
Ngunit ang Panginoon Kristo, kung meron tayong pagkakilala sa Kanya, Kanyang in-explain, in-interpret, ipinahiwatig ng kahusayan ang pinakapuso ng usapin na ito. Sabi sa Mateo chapter 5, Mateo Kapitulo 5, 21 hanggang 22, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. Hindi nga ba tunay yun? Huwag kang papatay. Yun sabi ng kautusan. Pero sabi ni Kristo, ay ito, hindi dahil sinasalungat niya o kinokontra niya yung kautusan, ipinapakita niya na itong pinakapuso at ugat ng kautusan. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapupuot sa kanyang kapatid, mananagot sa hukuman. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nagpoy na impyerno. So sa madaling sabi, hindi pala natin kailangan na gawin yung actual krimen pagpatay. Kung sa ating mga puso, ginomotivate natin, niluluto natin ng puot, yung galit laban sa ating mga sa ating kapwa, para na rin natin silang pinatay sa ating mga puso. Walang gumigising isang umaga at magsabi, papatayin ko itong taong ito. Nag-uumpisa yun sa galit, hanggang sa puot, hanggang sa pagpaplano kung paano niya gagawin ang krimen na yun. So sinasabi ni Kristo na ang pagpatay yung nagmumula sa puso. Yun ang tamang interpretasyon ng kautusan at yun yung pinapahiwatig ni Kristo. Ikalawa, or at least pangalawa sa mga kautusan natin na huwag kang mangangalunya. Nakikita natin sa kapanahonan natin na namamayagpag itong prinsipyong ito, ang pangangalunya. In fact, sa aking trabaho, sa aking experience sa trabaho, sa aking kumpanya, mga ilang taon na nakalipas, nakikita ko na ang pangangalunya ay parang candy lang na binibili sa tindahan. Kaliwat kanan. Mga taong may asawa, papasok sa opisina, parang walang asawa, doon sila maghahanap ng kanilang mga kapartner. Sinabi ng salita, huwag kang mangalunya, at kung sino man ang naging guilty sa akusasyon na ito, ikaw ay nag-asala sa laban sa kautusan ng Diyos, at higit sa lahat. At maaaring may magsasabi din sa laging, ako, naging mabuting asawa naman ako. Hindi ko nasubukan na sumama sa ibang babae o magbabae. Ngunit hito muli si Kristo paliwanag ang implikasyon ng kautusan na ito, at ito'y magmumula muli sa ating mga puso. Sinabi niya sa Mateo chapter 5, verse 27-28, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkakasala na sa kanya ng pangalunya sa kanyang puso. Nahayaan nyo na i-demonstrate ko po sa inyo ito na mas maliwanag. Sino po ba nakatingin na dito sa mga malas o mga panoorin? Mga malas o babasahin? Sinasabi ni Kristo, hindi na po natin kailangang gawin yung mga lunya, mag-agaw ng asawa na may asawa, o ma-involve isang klase na may ganong klaseng connotation. Sapat na tayo'y tumingin sa mga ganong klaseng material para tayo ay maging guilty. Pangalunya, bakit? Dahil sa ating mga puso, tayo nag-asal sa pangalunya, sama ng babae o lalaki. Dahil ang kasalanan ay sa puso na buumpisa. Sinabi din ng kautusan ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Sino ba hindi pa nakapagnakaw dito? Ako man, maaaring makikita natin ang pagnanakaw na dapat ito'y malaking halaga, dapat ito'y pera, dapat ito'y pag-aari ng ating kapwa. Pero kahit sa maliit na halaga, kahit nung tayo mga maliit na bata pa nun, hindi nga ba tayo nakaranas na rin mangupit sa ating mga magulang?
So hindi tinitingnan ng Panginoon yung halaga bagay natin ninakaw, kundi ang kanyang mismong akto ng pagnanakaw. Dahil ang pagnanakaw ay nagmumula sa puso at inclined na magkasala at mag-invoke, mag-angkin ng bagay na hindi sa kanya. I think ito na yung huling kasalanan na titingnan natin, huling kautusan na titingnan natin. Sinabi din ng kautusan, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Sabi nga ng isang kasabihan, liars go to hell. Pero sino ba di pa nakapagsinungaling dito? Hindi ko i-exempt, hindi ko isasantabi ang sarili dahil hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Sinabi ang salita ng Diyos, maging sinungaling na tayong lahat. Pero ang Panginoon ay nagsasabi ng totoo, lahat tayo nagsinungaling na. Ano man ang ating motibo, protektahan ang imahe o yung integridad na isang tao ng ating sarili. Hindi ito issue ng motibo, kundi yung pagtatakip ng kasalanan na hindi matuwid. At kung ikaw ay nagkasala na ng pagsisinungaling, which naniniwala ko na tayong lahat ay guilty dito, tayong lahat ay mga sinungaling. Sa katunayan, kung ating itatanggi ang akusasyon na binitawan ng Panginoon laban sa atin, sabi ng aklat ng Roma chapter 3, verse 10, verse 23, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung ating itatanggi yung salita ng Diyos na ginagawa natin, sinungaling ang Panginoon. Sinungaling laban sa Panginoon. Dahil ang Panginoon kahit kailan may hindi nagsinungaling, na ipagpalagay na lang natin. Tayo ay ginagawa natin ang ating makakaya na sundin yung kabuuan ng 10 utos. Pero yung problema natin, dahil ang paman ng Panginoon pagdating sa kabutihan, kahit na anong sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ginagawa ko ang aking best. Sabi nga na isang kanta, I did my best, but I think my best was not good enough, diba? At yun yung kaso. Kahit gawin natin ang ating makakaya, hindi ko sasapat. Dahil sinabi yung salita ng Diyos sa aklat ng Santiago, sa James chapter 2, verse 10 to 11, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit kumalabag sa isa, kinagkakasala sa lahat. Kaya ano na gawin kong madali ang mga katagang ito. Kaya kung narinig nyo na itong kasabihan ito, kung mali ang isa, mali ang lahat. Sabi nga ng tatay ko one time, sa 10 sinabi mo, 11 doon kasi sinungalingan. May utang ka pa. Sa ating pagbabasa further, dun sa aklat na Santiago, sapagkat siya, o ang Diyos na nagsabi na huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin huwag kang papatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan, sabihin natin, Panginoon, di naman ako nangalunya o di naman pumatay, nagsinungaling tayo. Automatic, invalidated na, disqualified na lahat yung anumang pagsunod sa kautusan natin ginagawa. At yun ang unang testigo laban sa atin. Again, ito ang akusasyon na may basihan. At ito basihan. Ang akusasyon ng Panginoon tayo lahat ay nagkasala. Pangalawa, na testigo laban sa atin. Ang kautusan ng Diyos na nakasulat sa ating mga puso na maaaring may magsasabi sa atin dito, Panginoon, hindi ko naman alam yung kautusan eh. Narinig niyo na ba yung kasabihan na ignorance of the law excuses no one? Maaaring siguro sa madaling sa atin may nag-jaywalking dito, hindi nyo nakita yung no jaywalking sign doon. Kasi, sir, hindi ko naman nakita yung doon eh. Hindi mo man nakita yan, pero may batas sa no jaywalking. So, hindi man natin kabisado, kahit itanggi natin na, Panginoon, hindi ko naman kautusan. Ano sabi na aklat ng Roma? Romans chapter 2, verse 14 to 15. Sapagkat ang mga hentil, ang tinutukoy ng Biblia, pag sinabi hentil, tayo yon automatic. Kung hindi ka Hudyo, kung hindi ka taga-Israel, automatic foreigner ka, stranghero ka, hentil ka. Hentil tayong lahat. Nalikas na walang kautusan.
Hindi sa atin ibinigay ang kautusan kung paano binigay ng Panginoon kay Moses ang kautusan. Hindi natin malalaman yun kung hindi natin tingnan sa Biblia. Pero bago pa man tayo magbukas ng Biblia, wala tayong kaalaman. Gayon pa man ito sinasabing salita ng Diyos. Ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito, bagamat walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ano ibig sabihin nun, mga kaibigan? Hindi man natin alam, di man natin kabisado ang 10 utos, merong prinsipyo sa ating mga sarili, sa ating mga puso na nagsasabi na mali ka kapag may nagawa ka isang bagay. Natatandaan niyo pa ba yung pinakaunang pagkakataon sa buhay ninyo na kayo makonsensya? Hindi na po natin kailangan maging partikular sa kung anong kasalanan man yun. Pero wala mang sumasaway sa'yo. Wala man nagsasabi sa'yo na mali ang ginawa mo. Merong prinsipyo sa ating mga sarili na nagsasabi sa atin na mali yan. Yan ay kasalanan. Ano kaya ito? Basahin pa natin Roma, Kapitulo 2, 14 hanggang 15. Doon tayo sa 15. Kanilang pinapakita, ipinapakita natin na ang hinihiling o yung nire-require, hinihingi ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, sa ating mga puso, na narito ay nagpapatotoo rin ang kanilang mga buti at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. So kahit hindi natin kabisado yung kautusan, may magsasabi sa atin, mali yan. Pupusigin tayo ng ating mga konsensya, bagamat dumarating tayo sa punto ng ating mga konsensya ay nakakalyuhan na. Dahil sa ating patuloy na pagsupil sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos o ng kautusan na nasa atin. Dalawa pala na testigo yun, ang 10 utos at ang kautusan, yung konsensya natin na umuusig sa atin. Nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano yung tama at mali. Dalawa pa lamang yun, pero ang nire-require lang ng kautusan ng Diyos, at least minimum, at least 2 testigo na tapat, na kung susuriin natin ang kanilang patotoo, dapat nagsasabi ng totoo itong mga taong ito, ang mga testigong ito. Kung hindi, sinungaling ang mga testigong ito. Ngunit ang mga testigo na ito na nagpapatotoo laban sa atin, ay hindi lang sisinungaling. Kaya ito, ang verdict, ito ang hatol. Sa akusasyon na tayong lahat ay nagkasala laban sa Panginoon at sa kanyang kautusan, ito ang hatol. Guilty, beyond reasonable doubt. Hindi ko alam kung narinig na natin yung salitang yun, pero I think isa yun sa mga pinakamabigat na salita na narinig natin sa ating talambuhay. Ngunit kailangan natin makita na higit na mas mabigat ang hatol ng Panginoon. Kapag sinabi niya na tayo natin ay nagkasala, guilty tayo dun. At kasalanan, mamamatay tayo sa kasalanan natin. Kung mananatili tayo sa ating kasalanan, mamamatay tayo dahil sa mga kasalanan ito. Napatunayan ba ng Panginoon ang akusasyon niya? Tanggapin man natin sa hindi, napatunayan ng Panginoon ang akusasyon niya laban sa atin. At dahil napatunayan ang akusasyon na ito, maliban sa kahatulan na tayo natin nagkasala, kamatayan na naghihintay laban sa atin. Sino hindi mamamatay? Tayo mamamatay, at yun ay higit na patotoo laban sa atin tayo natin nagkasala. Dahil yun ang sinasabi na makapangyarihan salita ng Diyos. Hebreo, Kapitulo 9:27, at yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Now, kung ako lang tatanungin, sana sa kamatayan pisikal na matatapos yung paghihirap natin. Sana doon na lang. Pero dahil ang paano nila nagsalita, no, hindi dyan matatapos ang kahatulan ninyo. Kailangan kasalanan natin, bagamat may mga tao na nakakalusot sa kanilang pagkakasala sa mundong ito. Sa araw na itinalaga ng Panginoon sila mamatay, pananagutan nila ang bawat isa sa kanilang mga kasalanan. Naniniwala ko sa justisya ng Panginoon. Maaaring may mga tao na nakakalusot sa kanilang pagkakasala, pero
Sa araw na tinalaga ng Panginoon, lahat yun susulitin nila. At tutignan natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos sa mga sandali nito. Ano ang ating kalalagayan sa Kanyang harapan? May pag-asa ba tayo? Bilang mga alipin ng mga kasalanan, tayo'y nagkakasala. At sinabi ng Panginoon, nagkakasala ka ba? Newsflash, ikaw ay alipin ng kasalanan. Gising tayo sa panibagong umaga, walang araw na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Isip lang tayo ng bagay laban sa ating kapwa, kasalanan na agad yun. So ano ating pag-asa? Ano yung kalayaan natin? Kung sa konteksto ng pagkakabilang ko, kaya ba nating piyansahan yung ating mga sarili? Kaya ba nating bilhin yung buhay na walang hanggan? Kaya ba nating bilhin yung kapatawaran ng Panginoon? Ang Panginoon ay isang hukom na matapat, hindi siya madadaan sa sukol. Hindi tayo pwedeng umapila sa Panginoon. Panginoon, naging mabuting tao naman ako, ginawa kong aking mga kaya. Try natin dalhin yun sa isang hukuman. Matapos na pagpalagay natin ako, isipin nyo na siguro yung mga pinakakarumaduman na bagay na kunwari aking ginawa. Ako'y nahuli, sinintensyahan. At sa hukuman na yun, sabi ko, Judge, baka naman palipasin natin ito, palagpasin natin ito, patawarin nyo ako at pagkatapos nito kahit under probation, bantayan nyo ako 24/7 hanggang sa umatay, magbabayaran ko lahat ng kasalanan ko. Hindi ganun ang mangyayari. Dahil hindi magiging matapat ang hukom na yun. Maaari sa side ng eternidad na ito, na nakikita tayong ganun. Pero hindi sa hukuman ng Diyos. So ano ating pag-asa? Kailangan natin ng abogado na mag-plead, mamamagitan para sa atin, para may panalo itong kasong ito. Isang magre-representa, magiging kahalili natin. Isang tao na pwedeng magbayad na ating piyansa. Hindi natin kayang bayaran natin mga kasalanan dahil tayo mismo na utang. Ano ba natin babayaran yung utang natin kung 1 milyon? Mangutang tayo ng 1 milyon? Nabayaran nga natin yung isang pagkakautang natin pero hindi nawala yung utang natin dahil nangutang na naman tayo. So ano kailangan natin? Kailangan natin ng Kristo na magpapalaya sa ating mga kasalanan. Kristo na magbabayad. And I dare say, nagbayad ng kasalanan ng kanyang mga tao. Si Kristo natatayo sa ating harapan at kung tayo mananampalataya sa Kanya, kung sisisi tayo sa ating mga kasalanan, siya ang mangusap on our behalf. At sa pamamagitan ni Kristo, sasabihin niya na patawad na itong taong ito, na binayaran ko ng kasalanan ng taong ito, na ang hustisya ng Diyos ay naipataw na sa akin. Nalalapit na naman ang mahal na araw na itik na papanahon ito. Napapanahon, kailangan natin malandaan. Ba't ba natin nakikita yung mga rehearsal, yung paulit-ulit na papakita ng pagdurusan ni Kristo? Yun ba'y para lang tayo maawa? No. Kailangan natin makita na ang pagdurusan ni Kristo ay ang pagbabayad niya sa ating mga kasalanan. Pero hindi lang dahil doon. Dahil si Kristo ay nabuhay na matuwid, nabuhay na may perpektong pagsunod sa kanyang Ama, nabuhay na pinunan ang hinihingi na kautusan na kahit sino sa atin dito hindi magagawang tuparin kahit ilang talang buhay pa natin. Si Kristo ay itinuring makasalanan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos na hahatol sa atin. Darating ang araw na si Kristo ay muling babalik at siya ay maglalapag ng kanyang huling hatol na matatagpuan ka kaya ni Kristo na nagtitiwala sa Kanya at inilalagat ang inyong pananampalataya sa kung ginawa niya. Dahil walang amount, walang dami na mabuting gawa makakapagbayad ng ating piyansa sa hukuman ng Panginoon. Ang makakapagbayad lang natin mga kasalanan
ay kung anong ginawa ni Kristo. Siya ay nabuhay para sa atin, sumunod sa hiningi ng kautusan para sa atin. Isang tao na hindi nagkasala, pero sinabi niya sa salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero siya namatay para sa atin. Pero hindi siya natiling patay. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo na buhay muli sa ikatlong araw. At sa kanya muling pagkabuhay, doon natin mapapatunayan na tinanggap ng Panginoon yung kabayaran na kanyang ibinigay para sa atin. Tayo, pagbabayaran natin yung kasalanan natin, sa din natin kamatayan, mananatili tayong patay. Sinasabi ni Kristo, nakikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang papalaya sa inyo. Ito ang katotohanan. Tayong lahat ay nagkasala, laban sa Panginoon, laban sa kanyang kautusan, at dahil bilang mga makasalanan, dapat tayong hatulan. Pero ito ating pag-asa. Maaaring hindi dito sa mundong ito, maaari kung lulobin ng Panginoon, ay makaranas kayo ng paglaya. Pero sa mga sandaling ito, kailangan natin maunawa at makita ng pinaka-higit na kailangan natin kalayaan, ay yung kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa kahatulan naghihintay sa atin. At ang katotohanan na ito, ang lunas sa problema natin, alipaya at tayo sa Kanya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At tiyak na ikaw ay bibiliin niya sa slave market of sin. Dahil kagaya na sinabi natin kanina, kung hindi tayo magbibili sa slave market na sin, sa pamilihan ng mga alipin, mamamatay tayo. Pero ang kabayaran na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo ay sapat. Walang kasalanan. Hindi kaya patawarin ng Panginoon. Kailangan lang natin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at ating tanggapin katotohanan nito. Kailangan natin ang kapatawaran. Hindi ka ba lalapit sa Kanya sa mga oras na ito? Sa ating pagtatapos, papanalangin ko lang kung bawat isa. Nawa, mangusap sa atin ng salita ng Diyos. Hindi naman po tayo manimilit o pwersahan dito. Pero naniniwala ko sa kapangyarihan ng Kanyang salita at ng Kanyang Espiritu. Sa araw na Kanyang tinalaga, makikita natin yung halaga na nakakita natin ngayon. Babalik tayo sa araw na yun na merong isang mangangaral na nagsabi na ako'y makasalanan at kailangan ko ng kalayaan sa kasalanan. At ang aking pag-asa ay na kay Kristo lang. Nalagi ba? Kaya pinapasalamat namin kayo sa pagkakataon na binigyan sa amin, pag-ministeryo sa mga tao na naririto. Wala po kami ibang hinihiling sa inyo, kung hindi kayo kumilos sa kanilang mga puso, buksan nyo ang kanilang mga mata, maaari sa mga oras na ito, hindi pa nila ito makita, pero naniniwala kami ng inyong salita, hindi babalik sa inyo na walang kabulan. Ito'y ma-accomplish nito ang purpose nito. At nawa, kung kayo sa kanila kaliligtas at sa inyong kalulati, mahabag kayo sa kanila at maging mabiyaya kayo sa kanila sa kung paano kayo maging mahabag at mabiyaya sa amin. Panginoon, kayo Diyos na makapangyarihan magligtas, maawa po kayo sa amin, maawa po kayo sa kanila. Patuloy ko naman ipakita ang pagpapagyan sa kanila at bagamat sila ay nasa estado ng pagdadalamhati o kadiliman, naniniwala ako na sa kabila ng kadiliman na ito, mas higit nilang makikita ang kagandahan ng inyong liwanag, ang kagandahan ng liwanag na nagmumula sa inyong salita, ang kagandahan ng inyong anak, ang inyong Kristo. Kaya mga bagay na ito, pinagkakatiwala namin sa inyo, sa ngalan ng aming hari, ng aming tagapagligtas, ng Panginoon Jesus. Amen.